Sa'yo lamang ako dumudulog. Sa'yo lang. Loving you. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Tignan mo yung kanyang mga mata kung sineseryoso niya bang mahal ka niya. Sige, kung ready na ating pong kung pwede niyo buksan ang inyong mga Bibles. Ito may Bible ako dito kung gusto niyo, no? Buksan natin sa Salmo chapter 139 verse 13 to 14. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo'y kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Sabi mo sa katabi mo, nakikintal. Sino nakakaunawa ng ibig sabihin ng nakikintal? Meron ba? Meron ba dito? Ano ba ibig sabihin yan? Lalim eh. Oo. Pwedeng natatandaan. Yan, pwede yung gano'n. Ano pa? Nakaka-touch. Touch. Grabe, lang pala dito yung mga touch. Sige, nakaka-touch. Nakatatak. Yan, galing. Tama, mas malalim yun. No, pero nais kong maibigay sa inyo itong word of God na to at nasa maisa puso natin, na nais na sabihin talaga ng Panginoon na mahal niya tayo. Naniniwala ba kayo dun sa katotohanan na yun? Naniniwala ba kayo? Halata ba sa itsura nyo na naniniwala kayo? Mamaya mas mabibigyan din pa natin yan. No, kaya tayo sinasabing mahal tayo ng Panginoon kasi sabi dyan, nilikha kang kawangis niya. Kamukha mo ang Diyos. Tignan mo nga yung katabi mo kung kamukha ba ni Lord. Hindi ka konbinsado na. Nakakainis naman ito eh. Pero, nais lang sabihin ng Panginoon na mahal niya tayo. Anong pwede natin response? Magpasalamat tayo. And to go deeper, mahalin pa natin siya. Lalo na kapag tayo nagdadasal, tuwing tayo nakikinig, nabibuild yung relationship natin sa ating Panginoon. Sino dito may mga kaibigan? Taas ang kamay. Yan. Sige, tingnan natin itong test natin of friendship. Huwag niyo muna baba. Taas natin ang kamay. Yung mga hindi nagtataas, walang kaibigan. Kawawa naman kayo. Sino dito may totoong kaibigan? Totoo, true friends. Sige, baba niyo na yung kamay niyo. Thank you for your honesty. Sige, pikit nyo muna yung mga mata nyo. Walang titingin sa katabi, walang daya. Pikit nyo muna yung mga mata nyo. Sige, tanahin ko kayo, Sige. Sino dito yung mga true friends nila, nakaaway nila o nakagalit nila? Taas ang kamay. Walang bubukas ng mata. Sige. Sino dito yung true friends nila, na dating totoong kaibigan, ngayon hindi na? Taas ang kamay. Sige, baba na natin. I have good news for you, brothers and sisters. Kung nagtaas ka man o hindi, gustong sabihin ng Panginoon ngayon, o nais sabihin ng Panginoon na pwede mo siyang maaasahan na maging totoong kaibigan. Nais ng Panginoon, mapalapit siya sa'yo at ituring mo rin siyang close friend. Not even close, kundi best friend. And kapag sinasabi na tayo po'y nagmamahal, especially malaman natin ang ating Panginoon ay nagmamahal sa atin, kailangan muna natin tignan o i-check kung ano ba ang tingin natin doon. Kung ano ba ang tingin natin sa ating Diyos. Kung paano ba natin iniisip, paano nyo ba pinipicture sa isipan nyo kung sino si Lord sa buhay nyo? O paano nyo dinidepict kung sino si Lord? O hindi lang basta sa Sunday fellowship. Pagising mo sa umaga, pagpunta mo sa trabaho mo, pakikisalamuha mo sa ating mga mahal sa buhay. Sino si Lord doon? Okay? Pwede ba yon? Ready na kayo? Ready na? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Sige. When we love God and we love other people,
we should be mindful of this. Yung ating pong mga babanggitin. Is, number one, is having a right God. Sabi mo, right God. Ito marami akong kilala. Tagal-tagal na sa community yan. Tagal-tagal na sa ministry. Pero sometimes, pag nakakasama ko sila sa usap-usap lang, kape-kape lang, gano'n. Sometimes nasasabi ko pa rin na they fail to mention na kung anong tingin nila sa Diyos. And sometimes, base lang sa usapan, na nakikita ko talaga na ang tingin nila sa Diyos ay parang parating galit o nangungundi na. Hindi ako ligtas dito. No? Ako rin. Sometimes, minsan ganun parang ang tingin ko. Pero parati ko chinecheck yung sarili ko, parati kong ginagano yung sarili ko. Uy, tinuturo mo na yan. Ba't ganyan ka pa? Minsan ganun. Lalo na pagka yung mga panalangin mo, hindi nasasagot. Tama ba? Hindi lang pa ako nakakaramdam nun. Pero ginaganon ko parati sarili ko, uy, di ba? No? Pero alam nyo, na-realize ko, pag ganun, no, madalas, parating ganun ang tingin natin sa Diyos. Nangungundi na, nagala parating galit. Even in our deepest prayers, sometimes, makikita natin, tayo pa ang doubtful of it. Na matutupad, na matutuloy, na may mangyayari. Kasi paano? Ano sa tingin nyo? Kasi ibang tingin natin sa Diyos natin. Kailangan raw, if we throw a prayer to God, kailangan unang-una tayo mismo maniniwala. Amen? Ako naniniwala rin ako doon. Pero how can you believe pag ganun ang tingin nyo sa Diyos nyo na isang hindi mo mahingian. O parating bago ka hihingi sa atin Diyos, sisinghalan ka muna. Hirap nun. Nakatakot yun. Di ba? Matapos naman to, bibigay naman. Hindi ganun. Kailangan maayos natin o ma-build natin yung foundation of having to look for the right God. Sa isip lang natin, hindi lang basta sa puso natin, pati sa isipan natin. Ang ganda ng mga inawit natin, mga kanta kanina. Ano yung kanta natin kanina, communion? Diyos ay pag-ibig. Di ba? Ganda nun. Pero, we feel the message of the song, sometimes forget about it, even when the times are rough. So ngayon, hayaan natin mangusap ang ating Panginoon sa ating puso, sa ating isipan, sa pamamagitan ng every time we pray, papakinggan natin yung bulong ng ating Diyos, so tawag niya, lalong-lalo na, na pag tinatawag tayo ng Panginoon, pangalan na tinatawag, hindi huy, hindi ganun. Pangalan ng tawag niya. Pangalan natin ang tawag niya sa atin. For me, malaking bagay ito na nagbago yung pananaw ko, especially when I look to God as a loving God. No? Hindi very righteous yung statement na yan, having a right God. Pero pag nakita mo na ang Diyos mo ay mapagmahal, hindi ka mahihiyang lumapit. Even if you feel you're unworthy of His love. Amen? O hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Let's be all serious, ha? Let's be all serious. Sige, hawakan mo. Tignan mo siya. Sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Amen. Alam mo, pag nag-iba yung pananaw mo sa ating Panginoon, mag-iiba yung worship mo, pagtaas mo ng kamay, yung pagsambit mo ng panalangin. Bakit? Kasi alam mo, yung nilalapitan mong Diyos, may pagmamalasakit sa iyo. Amen? So, if we confess and proclaim that we love God, we should have a thinking, a mindful situation of how we look to Him. Kung ano yung pananaw natin, kung ano yung depiction natin, description natin sa Kanya. Have a right God.
Hindi lang sa puso, pati sa isipan rin. Amen? Maging tulad tayo ng Panginoon, mapagmahal. Second is, having the right people. Sabihin nyo, right people. May sasabihin akong statement, pakinggan nyo kung may susulat nyo. Okay. Mag-ingat sa mga taong papapasukin mo sa buhay mo. Okay. Mauulit nyo ba yon? Sinabi ko? Maulit nyo ba? Sige, sabihin mo sa katabi mo. Tignan mo sa mata muna. Tingnan mo na. Para seryoso. Ulit. Go. Ready? Go! Sinabi ko yan sa isang toko, sinabi, alam mo Brother Pindoy, pumasok na eh. Sa bahay ko na nga eh. Ano ba yung mga ganun? Busit na sa buhay. Ano ba yun? Especially when it comes to friends. Di ba, ang ganda nung tinanong ko sa inyo, tanongin ko sa inyo, sino ba dito may mga kaibigang linta? Hindi nyo na kailangan magtaas ng baka magalit yung katabi mo eh. Ako ba yun? Ano ba ibig sabihin ng linta? Nakakita na ba kayo ng linta? Nung isang araw, nanonood kami ng asawa ko sa YouTube. Patulog na nga ako noon. Tignan mo, ginaganon ako. Sabi, yung merong linta ba na pumasok sa mata? Dirin-diri ako talaga. Takot na takot ako. Tapos yung tinanggal, ang laki. Bro, yun yung pumasok sa matang ganon. Yung mga ganon pala, napakaliit. As in, parang, maliit pa sa bubwit eh. Pero once na makasipsip siya ng dugo ng, paborito niya yung tao. Lumalaki talaga. Even ganito kalaki. Maniwala kayo, ganyang kalaki. Grabe. Alam niyo paano sila mamamatay? Sobrang kabusugan lang. Ganun lang talaga. Ganun lang. Grabe, no? Tignan niyo, imagine niyo yung ganung picture. Para siyang malaking ganun. Sino may mga kaibigan ganun? Diba, tipong yung inuubos yung lakas ng inuubos yung lakas ng lakas mo sa katawan. Hindi ba pagkatapos mag-usap, tapos ka na magsalita. Hindi pa. Tapos naubos. O di kaya yung pagtipong kaibigan mo, parang pagkatapos mo dumikit sa kanya, parang wala nang pag-asa sa mundo na to. Ganun ka na rin mag-isip. Alam nyo, ito, cliche ito. It will sound cliche, pero sinasabi rin ito na ate pong pinakamamala yung mga heard servant, Sister Des, na pumupunta ka sa Sunday Fellowship, pag uwi mo sa bahay, yung mga hindi naman nakakapakinig, yun pa rin. Tama ba? Sila pa rin yung mga kasama mo. Tama ba? Sila pa rin yung buwisit. Sila pa rin yung nakakainis. So, anong gagawin mo? Diba? Again, sinabi ko, maging tulad ng ating Panginoon, maging mapagmahal. Tandaan nyo, kahit si Jesus, nagmahal saan? Nagmahal sa tax collectors, sa mga prostitutes, sa mga lasinggero. Huwag ka tumingin sa katabi mo. Sabi ni Father kanina, ano bang i-give up mo? Facebook o Yossi, mga ganon. Even si Jesus nagmahal ng mga ganon. Pero gusto kong makita dito sa ating pong puntong pangalawang punto na si Jesus hindi dumating sa ministry life niya na nagkaroon siya ng mga totoong kaibigan. Akala kasi ng karamihan, lahat friend ni Jesus, pwede. Pero meron siya tinatawag na closest friends. Spend time with God and also to your right friends. Better yet, sabihin mo sa katabi mo, tingin ka sa katabi mo, sabihin mo, ibigin mo ako. Pag-uwi nyo sa bahay, pag meron, pinakagalit, sabihin mo, lalapitin mo siya, ibigin mo ako. Gaganunin mo siya. Yan, pambawi mo man lang. Sige. Basahin nyo nga nakalagay.
Okay. Ano ba yan? Ano ba ibig sabihin na I am ready? Ano ba yun ibig sabihin nun? Yan, ready to love. Oh, decide to love. Sabi nyo nga, decide to love. Sabi mo sa katabi mo, magmahal ka naman. May karugtong yan. Decide to forgive. Listen. Hindi lang. O sa relasyon, hindi ibig sabihin na kailangan mo lang sumama sa mga tamang tao or right people, even your enemies. Kaya nga natin binasa yung Word of God eh. So, anong sabi ng ating slide? Decide to love and decide to forgive. Sabi ng ating Santo Papa, yung ating Santo Papa ngayon, napakaganda na sinabi niya, isa sa mga greatest sin, o hindi man matimbang na ito pinakamataas, is yung tinatawag na indifference. Sabi nyo nga, indifference. Ano ibig sabihin ng indifference? Intindihan nyo ibig sabihin nun? Indifferent. Hindi. Walang pakialam. Bang okay lang. Ganun. Nakasakit ako ng okay lang. Mga ganun. O hindi na kami nagpapansinan yan. Okay lang. Kaya mo. Sabi ng ating Santo Papa, ang hirap raw nun. I-forgive, i-forgo. Ang hirap nun, no? Yung isa sa mga tinatawag na kabaliktaran pala ng pagmamahal is indifference. Wala kang pakialam. Wala kang pagmamalasakit. Every day, we make that decision to love and to forgive and not be indifferent. One final slide. Forgive. Sabi mo, forgive. Ayan. Meron tayong mga talks pa na dadating about forgiveness. And excited ako i-share sa inyo yan. Mga bago ko rin natutunan about forgiveness.